Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa ganap na alas 4:08. Alam mo kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Better write all your letters. Saan yung mga taga DILG? The shopping and Secretary Benhur Abalos, nasaan ka, sir? Ha? you'll never Yusek March Gutierrez. what I got you. Yusek Odilon na Pasaraba. Nangangaroling ba sila sa ano? Saan? Sa Manila Hotel? Bakit? May caroling ba dyan? Pwede ba dyan? Are glowing and Abay, bakit sila lang? Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Wednesday. Araw po ng Miyerkules sa 13 ng buwan ng Disyembre. 2 days na lang, sweldo na. At welcome po sa DZRH Break Time. Ako po si Deo Macalma. At syempre, wala pa tayong makasama ngayon dahil mukhang may affair ang mga taga DILG. Diyan po sa Manila Hotel. Kaya minus DILG Undersecretary Odilon na Pasaraba. Pero hahabol daw, ha? Hintayin lang yata yung paraffol ng DILG. Paraffol ba o yung bigayan ng limpak-limpak na bonus, ha? Dinoble ba ni Secretary Abalos yung 20,000 na bonus nila? O baka triple pa, ha? Magandang hapon po mga kaibigan at bilang bahagi na ating pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood. Siyempre, always live naman tayo rito ha? Sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa ating website, DZRHnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Habang wala pa ating partner at tumungo muna tayo mabigyan sa ating mga balita at aksyon. At narito ating mga balita. Inaresto ang isang scammer na nagpapanggap bilang si DILG Secretary Benhur Abalos para makapanloko at mangikil ng pera mula sa iba't ibang opisyal. Inarap sa media kahapon ni Secretary Abalos ang suspect na si Edison Samson Monte Alto. Ano pa naman ang pangalan, no? Edison na, Samson pa, ha? O nagpapanggap na Larry Abalos. Na naresto naman sa isang entrapment operation noong December 7. Ayon kay Secretary Abalos, sangkaterbang reklamo ang natanggap ng ito pala. Pati pinakita yung mukha. Dapat pinapakita yung mukha niya para makilala natin, ha? Ayon na sa kalihim, sangkaterbang reklamo ang natanggap ng DILG mula sa ilang gobernador
Ilang mayor at ilang pang opisyal sa ginawang panloloko sa kanila ng grupo ni Monte Alto gamit ang pangalang Abalos. Tinatayang 150,000 ang nakuha ng mga suspect mula sa mga biktima nilang mga local officials. Sinampanan ng kasong estafa at spoofing. Si Monte Alto sa ilalim ng Republic Act 11934 o yung SIM Registration Act at Identity Theft. Ayan. Nagnanakaw ng pangalan. Pagkakilanlan. Kaya pinaalalahanan naman ni Secretary Abalos ang publiko na mag-ingat laban sa mga scammer na gumagamit sa kanyang pangalan. Buti wala nang gumagamit sa pangalan natin, Sister Ella, no, ha? Ayan. Pati si parang Junon, may gumagamit ang pangalan namin, ha? Abay, hinihingan ba naman ng load yung mga ini-interview namin mga opisyal dito? Abay, ang galing nung may isang cabinet secretary at saka isang mayor. Diyos ko, isang taon yata nagbibigay ng load. Linggo-linggo, Diyos ko. Samantala, personal naman na dumalaw at nagpaabot ng paikiramay si DILG Secretary Benha Abalos sa pamilya ng pinatay na barangay chairman ng poblasyon Mangaldan, Pangasinan na si Melinda Toneta Murillo. Nitong nakalipas na Huwebes, pinagbabaril ng dalawang lalaki na sakay na motorsiklo ang sasakyan na minamanaw ni Kapitana Murillo habang pauwi sa kanilang bahay. Tinamaan ng 4 na bala ang biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, naglaan naman si Secretary Abalos ng kalahating milyong pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo o makatulong upang maaresto ang mga suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinusulong ng DILG ang regulasyon ng mga lupon, barangay health workers, barangay tanod at ilang pang manggagawa ng barangay upang masiguro naman ang tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyo sa mga komunidad. Sa talumpati ni Secretary Abalos sa lupong tagapagpamayapa Incentive Awards o LTIA, nitong araw ng Lunes, sinabi nito na suportado niya ang panukalang Magna Carta for Barangay sa Kongreso na magsusulong ng benepisyo at incentives sa mga barangay officials. Sinabi niya na sa kasalukuyang sistema madaling palitan ang mga barangay workers, kaya naman panukalan ng kalihim na magkaroon ng mga regular na empleyado sa barangay upang hindi maantala ang pagbibigay ng serbisyo. Samantala, binigyang pagkilala ng DILG sa lupong tagapagpamayapa Incentive Awards ang mga lupon na mahusay at maayos na nagampanan ang kanilang tungkulin bilang tagapagpamagitan sa mga alitan, away-away sa mga barangay. Ilan sa mga LTIA winners ay ang Barangay Budlaan, Cebu City, Barangay Upper Katunggal sa Tacorong City, Sultan Kudarat, Barangay Poblasyon ng Tupi, South Cotabato, at Barangay Ibabang Atingay, Magdalena, Laguna. May premyo ba? Samantala, nanawagan ang DILG sa harap ng halos 1,000 bagong sangguniang kabataan leaders na makisa sa laban ng pamahalaan kontra illegal na droga, malnutrisyon, pati HIV/AIDS at iba pang sakit sa lipunan. Sana isinama yung pinakamalaking sakit sa lipunan,
Corruption. Hinikayat din ng kalihim ang mga SK leaders na isama sa kanilang local youth development plans, programs and activities ang kampanya ng DILG laban sa illegal na droga na Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA program. Gayon din ang pagsuporta sa kanilang HIV/AIDS local coordinating councils, lalo sa pagtaas ng bilang ng mga HIV cases ngayong taon na isa sa mga problema ang kinakaharap ngayon ng mga kabataan. Ha? Mga kabataan ang tinatamanan ng AIDS. Hinamon din ng kalihim ang mga SK officials na isapuso ang kanilang responsibilidad bilang mga leader ng susunod na henerasyon. Sa iba pang balita, binigyang parangal naman sa ika-23 taon ng Gawad Kalasag-Sil ang 256 na local disaster risk reduction and management councils sa buong bansa sa kanilang serbisyo para palakasin ang komunidad laban sa mga sakuna o kalamidad. Ang Gawad Kalasag o Kalamidad at Sakuna Labanan Sariling Galing ang Kaligtasan ay isang taunang pagkilala sa mga stakeholders na nagsusulong at nagpapatupad ng disaster risk management programs, climate change adaptation at humanitarian assistance program. Maliban sa Gawad Kalasag-Sil awardees, may special awards ding ibinibigay sa mga individual at organisasyon na malaki ang naging kontribusyon sa pagpapaigting ng resilience and adaptive capacities ng mga komunidad. Kasama sa binigyan ng special award ang Fallen 5. Wow, ano ito? Fallen 5 ng Team Alpha Bulacan Rescue Unit na nagbuwis ng kanilang buhay sa kanilang pag-rescue. Oo nga pala ha. Nang kasagsagan ng bagyo at baha ng dulot ng Super Typhoon na Karding sa Bulacan nitong nakalipas na taon. O nga, ano ha? Yung 4 na rescue team po, mahabigan, natrap, nalunod, namatay. At yan po ilan lamang sa ating mga balita. Yung pong mga kasama natin dito sa DILG. Abay, sila po ay nasa Manila Hotel at nagbibigayan po ng mga awards. Kasama na yata ang bigayan ng limpak-limpak na bonus. At sa pagbabalik po mga kaibigan na ating programang DILG sa DCRA sa break time, makasama natin sa programa ang Philippine National Police. Usapan tungkol sa seguridad na ipinatutupad nila lalo na ngayong Christmas season. Ay, oo nga pala ha. Ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Maraming manluloko ngayon ha. May mga hold-upper, mandurukot, ayan. Mga scammers. Naku, daming mga kalokohan. Kaya wag po kayong aalis mga kaibigan at makinig po tayo para mabigyan po tayo ng tip ng Philippine National Police. Lalo po yung mga nagpupunta sa mga mataong lugar. Katulad na lamang ng mga nagsashopping sa Divisoria, sa Quiapo at maging sa mga malls. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Buhay ingatan, droga'y ayawan. Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalabanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito,
bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal na droga. Ayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Balik po tayo mga bigyan sa ating palatuntunang DILG sa DZRH sa break time. At atin namang pag-usapan ang Seal of Good Local Governance Awards. At ngayon po ay may mga kasama po tayong LGU awardee. Kaya mula po dito mga bigyan sa DZRH, nandun po live sa Manila Hotel kung saan po isinagawa ang awarding. At nandun nating partner si Yusek Odilon Pasaraba. Yusek Odilon, magandang hapon at nagbibigay yata ng bonus na dyan sa Manila Hotel. Yusek. Tama ka dyan, Lakay Deo. Yeah. Naririnig ba ako, Lakay Deo? Loud and clear. Magandang hapon sa lahat mga nakikinig at wow, loud and clear. And yes, pinaparangalan ngayon ng DILG, of course, si Secretary Benhar at kasamang buong departamento at ang Council for Local Governance ang mga nagpakitang gilas ng katinuan, kahusayan at of course kabutihan ng mga lokal na pamahalaan kasamang Deo. At ngayon makakasama natin, no, from 2015 to 2023 for almost 7 years, pinagsikapan nila kasamang Deo sa lahat mga nakikinig na lokal na pamahalaan. Makakasama natin ang municipal mayor at ang vice mayor ng Santo Tomas, Isabela, probinsya ng Isabela, Lakay Deo, Mayor Talawe, and of course si Vice Mayor Amado or Mads Talawe. Lakay Deo. Ayan. Naimbag kasama natin. Naimbag malimyo, Apo Mayor ka na Vice Mayor. Congratulations sa Apo. Ay, maraming salamat po, Lakay Deo. Ayan, okay. Magkano ba ang may ano ba rito incentive, Yusek Pasaraba? Tig-1 milyon nga ba? Yes. Tig-1 meron milyon? Meron tayong cash incentives para sa ating mga municipal awardees. And of course, meron rin tayong cash incentive para sa ating mga city awardees and of course mga provincial SGLG awardees. So si Vice Mayor Mads Talawe, of course, first time na makakatanggap ng insentibo at of course the brand naman ito, Lakay Deo, ng leadership, transparency and accountability and of course effective service delivery sa ating mga municipality. And first time niya, Mads, Vice Mayor, ano yung karanasan ninyo? Paano nyo prepare ang ating lokal na pamahalaan? Paki-explain na lang. Ang aming pong journey towards achieving our seal of good local governance ay hindi naging madali para sa amin. Pero ito po talaga ay simple lamang pagyakap, pagtalima sa maayos at matinong pamamahala. Naging matibay na sandigan po namin at kaagapay ang departamento ng DILG, ang kanilang mga kawani, naging malaking suporta para sa bayan ng Santo Tomas na isa-isahin namin makontay ang mga hinihingi sa iba't ibang aspeto sa loob ng lokal na pamahalaan. Ayan. Lakay Deo. Ano ang ginawa ninyo, Vice Mayor Talawi, sir, dyan sa Santo Tomas sa Isabela? Bakit, ano ang kakaibang ginawa ninyo? Bakit kayo po ay binigyan ng parangal bilang Seal of Good Local Governance Awardee, Vice Mayor? Ano ba ang ginawa ninyo? Ano bang ginawa sa inyong LGU? Naghang yata. Ayan. Ang tanong ko po, Apo Vice Mayor. Putol po tayo. Putol. Ayan, okay na. Lakay Deo, ano rin yung mga ginagawa ninyo? Ano yung mga magandang practices? Yes, anong ginawa ni Vice Mayor? Bakit sila ay tumanggap na award? Opo, I think one of the most notable na nagawa natin para sa bayan ng Santo Tomas ay ang epektibong paghahanda sa larangan ng disaster response. Alam po naman natin na ang Lambak ng Cagayan ay isa sa mga pinakanasasagasa ng mga natural disasters at mga bagyo at pagbabaha. At kasama na rin po dyan,
Si Ma'am na. Touch basin ng matinding pagdalapak ng Cagayan. Kaya ang paghahanda po natin ng mga evacuation centers ng ating Nakaputol-putol yung signal natin, Yusek. Apo Bise, ayan, awan mo ti signal tayo, Apo. Ayan, naputol. Ayan, Yusek, ha? Ano na? Nakamute yata kayo, Yusek. Nakamute yung signal po ninyo. Kay Leo, pasensya na. Okay na. Ang sinasabi ni Vice Mayor, pinagkasalit ang pinagpagkakanda sa mga sakunat kalamidad, pwede na nagsasama importanteng responsibilidad, lalong-lalo ng nila. It's a 4 to 6 Fourth-class municipality. At laging inundated or flooded area yung kanilang municipality. At sobrang pinapatibay nila yung resiliency at katatagan ng mga pamilyang Santo Tomas. Opo. Ano po ang ginagawa niyo hakbang Vice Mayor Talawi upang masiguro po na kayo ay nakapag-comply talaga dun sa 10 governance areas na nire-require po ng SGLG? Nako, mahaba-habang proseso ito ng paghahanda. Ganun pa man, tulad ng aking nabanggit kanina, naging malaking suporta sa atin ang ating mga kapamilya sa DILG na siyang gumabay sa atin upang unti-unti nating ma-comply ang mga hinihiling sa 10 areas sa SGLG. Ayun. So, Vice Mayor, siguro marami po ang medyo humanga sa inyo. So ano po ang inyong may papayo sa mga Lakay Dio, makakasama rin natin mamaya isang tatlong kakaan natin. Sino? Of course, si Mayor Jane Cecilia ng Abra, makakasama niya si Vice Mayor. Si Mayor Jane. Peña Rubia Abra. Jane Cecilia. Peña Rubia. Asan si Apo Mayora? Ayan, aba. Puro mga Ilocano to mga awardees natin, ha? Ang gagaling ng mga Ilocano na nasisiglat, nalalaing daapo, ha? na nagagat, ayan, nasiglat. Apo Mayora Jane Cecilia Peña Rubia, naimbag na malem Apo Mayora at congratulations. Hindi ko kasama tapo na imbag na. Ayan, opo. Ano naman po ang inyong experience, Mayora, at kayo po ay naging awardee po dito sa Seal of Good Local Governance Awards. Ano po ang kakaibang ginawa niyo naman sa inyong bayan, Mayora Peña Rubia? Actually, pang-5 award na po namin ito. Wow, taray. And we are a 6th class municipality. So I think that's one of the most it really inspired us to do the best. Being a 6th class municipality, kailangan din namin yung premyo sa pondo. Unfortunately, ngayon lumihit po. Pero actually, nung una, mahirap din nga po. Siyempre, nagsisimula sa wala. But then again, we tried our best to serve with all honesty and transparency. At yun po, nagsilbi po na guidance namin yon sa tulong po ng DILG. And I think it's been a smooth sailing journey kasi pang-5 na nga po namin ito. Wow. So habang nagtataas po yung mga level of governance, syempre, we have to keep up and level up, sabi nga po nila. So ayun po, kaya sinuswerte naman po kami at sa tulong po ng mga kasama ko sa LGU, mga department heads, so nakukuha po namin parati itong award na ito. Alam po niyo, Mayora Peña Rubia, ha? Ayan, kayo po ay nakakagulat, kamangha-mangha itong ginawa niyo dahil in spite na kayo po ay 6th class municipality, ay nagagampanan po niyo itong tungkulin ito at 5th awards na pala ito. Tinalo niyo pa yung mga 1st class, 2nd municipality, Mayora. Thank you po. Tama ka dyan, Lakay. Alam mo naman, ang mga pagpapamalas ng mga mayors natin at of course, ang mga local government units natin.
sa Seal of Good Local Governance. Nakaka-inspire, right? Mhm. Apo Mayor Peñarubia, ayan para po sa mga LGUs, ano po ha? Ano ang inyong maipapayo sa kanila para magaya din po ang inyong ginagawa niyo at in the future ay maging awarded din po sila? Ano po ang ginawa, kakaibang experience na ginawa ng isang 6th class municipality, Mayor Peñarubia? Opo, alamin po natin yung mga governance areas. Tapos, actually, wala hong karaming sa pagkuha po ng award ng SGLG for us. It has become, modesty aside, it has become a way of living. So, hindi po natin pwedeng habulin yon in the middle of the year para po natin makuha yung award at the end of the year. So, everything has to start at the start of the year po, January up to December. So, as I said, it has already a way of life for the LGU of Peñarubia po. Ayun. Ay, That's it. Lakay Dio. Cecilia pala ang maapilyado ni Mayora. Peñarubia, ako ng Peñarubia. Town pala yun. Cecilia. Sorry po, okay. Mayor J. Okay. Lakay Dio, narinig natin ang isang LGU sa Santo Tomas, Isabela. Of course, from Peñarubia, Abra, ipapakilala din natin ang isang nakatangi-tanging leader sa syudad naman, SGLG City category. Walang iba po, kundi si Mayor Vico Soto. Oh, andyan si Mayor Vico. Ba? Award din ba si Mayor? Yeah. Good afternoon po. Good afternoon po, Mayor Bossing. Ayan, Mayor Bossing Vico, good afternoon po. Congratulations. Maraming salamat po. Ayan, award din pala kayo sa Pasig, Mayor Vico. Opo. Bali first time sa term ko. Wow, galing-galing. So ano naman po ang ginawa niyo sa Pasig, Mayor, at kayo po ay nabigyan ng award nitong Seal of Good Local Governance Award sa Mayor Vico? Opo, actually itong SGLG, medyo marami din indicators doon mula sa health hanggang sa talagang global time yung mga kapatid natin na nagpapahalikan para makamit mo ito. Ayun, So, kumusta po ang mga taga-Pasig ngayon, Mayor? Dahil siyempre maganda ang inyong performance, tumatanggap ng awards. So itong award na ito ay lalong magsisilba sa inyo, magiging inspirasyon para lalo pang pagbutiin yung serbisyo sa Pasig City, Mayor. Tama po. Magsisilbi po talaga itong karagdagang inspirasyon sa atin para magbibigay ang aming trabaho. Lagi ko naman po pinapaalala sa ating mga kasama sa Pasig. Hindi namin ginagawa ito para sa award. Bonus lang po yung award at karagdagang inspirasyon. Ayan, congratulations Mayor, at ano pa inyong mensahe sa inyong kapwa city mayors para gayahin kayo? Ano po ang maaari nilang gayahin sa inyo para makatanggap din ng mga awards katulad itong ibinibigyan ng DILG? Opo, mga LGU naman po. Since dapat nagpupagyahan po kami, school nang bawal yung kopyahan sa ibang bawal. Pero sa LGU, dapat po nagpupagyahan kasi kung ano yung pinakaganda para sa tao, yun dapat yung ginagawa. Proyekto man yan o ano bang best practice. Pero gusto ko rin po patuloy lahat ng mga nakakuha ng SGLG. Congratulations sa lahat po ng LGU na nakatanggap ng SGLG this year. Ayan, Mayor Vico, sir, maraming salamat po at muli, congratulations. Thank you. Merry Christmas. Maraming salamat po. Okay, Lakay Deo, maraming salamat. At of course, sobrang naproproud ang DILG sa pangunguna ni Secretary Benhar Abalos sa resulta ngayon ng ating SGLG. Tumaas ang numero ng ating mga lokal na pamahalaan na pumasa naman sa Seal of Good Local Governance. Lakay Deo, maraming salamat. Pasensya, hindi kita nasamahan ngayon. Okay lang. Iba na itsura natin. Medyo nakabarong tayo. Oo nga, para kang senador niya na Yusek Pasarabia, ha? Maraming salamat, Lakay. Ayan, nakakamiss ang lamig ng studio. Oo nga, di balet, tumanggap naman kayo ng mga awards, saka palay, alam ko nagbigayan pa ng bonus dyan sa Manila Hotel, kaya alam ko masaya kayo dyan.
Ang bonus dito ay yung magandang o nararamdamang serbisyo ng mga lokal na pamahalaan. Importante sa atin ng lokal na pamahalaan kasamang Deo. Okay, Yusek Odilon, maraming salamat po at good afternoon. See you next time. Yeah, maraming salamat. Mga kaibigan, Yusek Odilon na Pasaraba mula po sa Manila Hotel kung sa po isinagawa ang awarding sa mga mayors na maganda ang kanilang performance. Sila po ay tumanggap ng Seal of Good Local Governance SGLG Awards. Magbabalik po tayo sa ating programa at tatalahin natin mahabigan mga misis, mga kuya, yung talamak na scam ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sa ating pong pagbabalik ay makasama natin si Police Lieutenant Colonel J. Guillermo. Yan po sa ating pagbabalik dito sa DILG sa DZRH Break Time. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Babalangkas ng kani-kanilang DTVs ang lahat ng level ng mga LGU mula sa mga barangay hanggang sa mga lalawigan. Pinamumunuan ng mga local chief executives ang kani-kanilang mga Devolution Transition Committee na siyang mangunguna sa responsibilidad para sa paghahanda at pagsasaayos ng mga LGU DTPs. Nilalaman ng mga DTPs ang listahan ng kasalukuyang estado ng mga devolved functions at services sa LGUs at kung ano-ano ang mga serbisyo at pasilidad na kanilang kailangan pang ipatupad. Kasama rin dito ang phasing o pagpapatupad ng mga devolved functions base sa prioridad at naaayon sa kanilang abilidad at kapasidad. Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Kaganapan, DILG, balita at aksyon. Balik pa tayo sa ating programa DILG sa DZRH sa Break Time. Hoy mga kuya, mga misis, mga ateng, mga lolo, mga lola, Abay, kayo ba'y nakaranas ng mga panloloko, Mga scams, sa online scams, ayan. Naku, lalo po sa online shopping. Kaya ngayon po mahabigan ay siyempre alamin din natin ang seguridad para sa ating mahabay ngayong Christmas season. At siyempre ang ating tutukan dito ay ang online shopping. At makasama po natin ang Chief ng Philippine National Police Crime Response Unit, Police Cybercrime Response Unit, si Colonel J. Guillermo. Magandang hapon, Apo Colonel. Naimbang Malem, magandang hapon po sa inyo. Naimbang Malem, manong de. Puro Ilocano itong ini-interview. Nakasama natin ngayon dito, Puro mga GI. Ayan. Mga genuine Ilocano. Ayan. Hindi daw genuine Ilocano, Colonel. Galanteng Ilocano, Apo. Ay sabi ng mga Ilocano, kuripot. Hindi, GI kami, Galanteng Ilocano. Ayan. Anyway, Colonel Guillermo, sir, para sa kalaman natin mga tagapanood at tagapakinig, ano po ba yung iba't ibang uri ng cybercrime na nakapalo po dito sa Republic Act 10175 o yung mga tinatawag na na Cybercrime Prevention Act of 2012? Ayan na. Ano Yes. po ito, Colonel, sir? Opo, Manong. Ang pinakalaman po ng batas na ito, yung tinatawag nating under ng Section 4 ng batas ay napakaraming mga pwedeng gawin ng isang kriminal na ipinagbabawal. Katulad po nung illegal access. Ito yung... Ano illegal access? Illegal access po, sa kung ipapaliwanag po natin ito, ay ito yung para bang pinipilit mong buksan ng isang gadget na hindi nagpapaalam, na wala kang karapatan na dapat mo siyang buksan. So katulad ng inyong cellphone, ang inyong laptop, ang inyong desktop, or any gadget or digital gadget na binubuksan mo na walang karapatan. Kaya bawal po yon.
So meron din po tayong tinatawag na illegal interception. Ito yung pagre-record na hindi ka rin binigyan ng karapatan ng isang tao na i-record mo ang inyong conversation. Na hindi mo binibigyan siya ng consent to record or to capture even a text message, even a video call or a call, bawal po yan sa batas na po yan. Meron din po data interference na kung saan gumagawa ka ng document mo, nag-encode ka, gumagawa ka ng presentation mo, at iniwan mo siya at ginalaw at biglang nag-iba yung output niya. Nasira yung ginawa mong dokumento, data interference po ang batas. Meron pong kaukulang parusa din po yan. So meron din tayong tinatawag na system interference naman na kung saan ay pwede niyang sirain ang buong sistema ng computer. Ibig sabihin, katulad po ng ginagawa natin ito, pwede niyang saksakan ng malware, virus yan, worm, trojan, at kung ano-ano pa, para masira ang itsura ng yung ginagawa. Sabihin, kabuuan po ito. Ito ba yung hacking kernel? Pwede po yan na ikakaso natin yung basta nagpakalat ka ng malware o malicious software para masira ang buong system. Ibig sabihin, kabuuan ng isang computer, lahat po yan, ay bawal po yan sa batas. Meron din tayong tinatawag na computer-related fraud, na ibig sabihin, nanluloko ka sa online. Meron din po tayong tinatawag na computer-related forgery, na pumepeke ka ng mga dokumento na ginagamit mo siya para panluloko, kaya po sa forgery. Meron din po tayong tinatawag na cyber-related identity theft, computer-related identity theft. Ito naman yung paggamit mo ng hindi mo tunay na pangalan. O kaya, kunwari, pangalan nyo, Manong Deo, dahil sikat na sikat kayo niyan. May gumagaya sa akin yan, may gumagamit ng pangalang Deo Macalma. Opo, so pag ginamit po yan, at siyempre ginamit niya para siyempre manloko, so pwede pong kasuhan niya ng computer-related identity theft. So ito, meron po rin yung cyber libel, yung online po na tinatawag po natin. Ayan mga kaso na yan. Tapos yung meron pang yung section 5 naman, meron ding aiding or abetting in committing a cybercrime. Yung 5A po yan, na para bang kasangkot ka. So naging accessory. Opo, accessory. Meron conspiracy. Kasama ka sa pag-commit ng isang krimen. At saka meron din po yung tinatawag nilang attempting to commit. So ibig sabihin po niyan, isang computer, gusto mong galawin at kahit nag-encode ka lang, that is considered as attempting. Gusto mong gawin at sirain ng isang bagay. Wala ka pang ginagawa, sinusubukan mo pa lang, pwede pong kasuhan yun sa batas. So meron din po yung Section 6 ng batas na ito po yung napakalawak na coverage ng batas na ito, na ano bang violation under ng Revised Penal Code. Ito po yung batas na ginawa noong 1935 at saka yung special laws, yung mga Republic Act na ginagawa po ng ating Kongreso na ginamitan po ito ng Information and Communication Technology. At yun po, ang penalty po nito ay 1 degree higher. Kung ano sinasabing penalty sa Revised Penal Code, at ginamitan mo siya ng ICT, mas mataas po ang penalty pag ginamitan mo po siya ng ICT. Dito sa cybercrime, Colonel Guillermo Apo, ano ang pinakamabigat na penalty dyan? Ang pinakamabigat po dyan, pagka 1 degree higher ka, umaabot po yan ng 20 years and up. Imprisonment? Opo. Wow, mabigat din ang pala. Ang pinakamataas na piyansa po nila dyan, ay pinakamababa is 150 hanggang 500,000 to 1 million na abutin po ng ganyan. Anyway, ngayong Christmas season na Colonel Guillermo, uso po yung mga online na scam ngayon. Ayan, tumataas po ang cases nito, ha? Para ito napapalap at paano natin maiwasan yung ganitong online scam, Colonel Guillermo, sir? Ano po ang dapat nating tatandaan? Ano po ang dapat isipin, tandaan na ating mga kababayan? Ang pinakamataas po na krimen na nangyayari pag panahon po ng holiday season, ito yung tinatawag nilang online selling. Na kung saan, syempre, ang tao, simula po nung nag-pandemic, nung 2020, after the pandemic, naging, kumbaga, natuto yung tao na gumamit na ng online transactions. So, napakarami po nabibiktima sa pamamagitan ng online selling na nakikita po natin yan sa Facebook or any social media applications na nagbebenta. So, nauso po ito. Kaya nga lang, ang nagiging challenge dun sa mga namimili ay hindi nila tinitignan maigi. Bakit?
nag-a-add sila ng mura na, yung mga ganyan yung pang-engganyo dyan. So, ibig sabihin, mura, pagka kinilik mo yan at nag-order ka, ibibigay nila yung account, tapos binayaran mo na, tapos hindi po biglang wala na yung account at hindi mo na siya mahanap. Kaya marami pong nabibiktima yan at kahit anumang gawin nila kasi wala na eh. Ang kausap mo lang is a computer, just a name, pangalan lang po yun. Pag nawala na, hindi mo na siya malalaman kung nasaan. So, dapat huwag tangkilikan na online na shopping. O kaya kung online man, dapat COD. Cash on delivery. Dapat, tama po Mang Deo. Kasi, syempre, hindi ka dapat nagbibigay ng pera kaagad. Kasi ang bayaran dito online eh. Tama. This is just a number. Hindi po siya katulad nung kaliwaan na nakikita mo yung pera. Ito, kung 1,000 yan, type mo lang 1,000 pesos, mawawala na yun sa account mo. So, hindi talagang napakahirap ang pag-imbestiga sa mga ganitong kaso. At saka pagka COD, pagka hindi mo nagustuhan yung halimbawa, mali yung i-deliver na pwede mong hindi tanggapin. Pwede mong i-reject. Opo. Ayan na. So, sa ganitong sitwasyon na Colonel Guillermo, sir, ano ang parusa sa mga ganito, yung mga involved sa ganyang online shopping? Opo, ang batas po na napapaloob po dyan, ito po yung tinatawag nilang Article 315, yung swindling or estafa ng Revised Penal Code. So sabi nga ko po kanina, pumapasok po ito sa Section 6 na ang communication nila ay nangyari sa information and communication technology. So pag napatunayan po yan, dahil 1 degree nga po yan, ay pumapasok yan ng 6 to 10 years. Ang penalty niya pag napatunayan po ng korte na siya ay talagang may kasalanan dun sa ginawa niya. Ayan. Alam po niyo, Colonel Guillermo, may inilabas na report yung 2023 Asia Scam Report ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Lumalabas po, Colonel, na nangunguna tayo dito sa Pilipinas sa may mataas na e-shopping scam rate sa Asia. Ayan na. Ano ang ginagawa ng Philippine National Police ngayon para mapigilan o kaya masolusyonan, puksain itong laganap na online scam, Apo Colonel? Tama po yung figure na yan kasi nga alam naman natin na sa buong mundo ang Pilipino yung may pinakamaraming activity pagdating sa social media. So at isa rin tayo sa pinakamarami na gumagamit ng mobile cellphone. Ito yung cellphone dahil based on the estimate, meron tayong users ng mobile phones na umaabot siya ng 168.3 or almost 170 million. Wow. Ang Pilipino na gumagamit ng mobile phone, ang population natin is nasa, pagpalagay mo, 120 million lang. Di sumobra na siya. Hindi pa kasama yung mga bata dito na from 0 to 10 years old na hindi pa natin alam kung gumagamit pa sila. So, ang standard na ginagamit ng Pilipino ay isang Pilipino may 3 cellphone. Totoo yan. So kaya marami pong nabibiktima, lalong-lalo na po ang mga common na nagiging biktima po dito ay yung mga nasa mga liblib na lugar na kung saan bagong kabit ang internet, meron silang internet connection, ito na po yung mga nagbukas ng kung ano-ano, pinipindot nila, akala nila totoo yung kausap nila, kaya po nagiging biktima po sila. So ano ang solusyon sa ganitong problema, Colonel? Ano po ang ginagawa ng ating kapulisan? Ang PNP? Ginagawa po talaga namin, katulad po nito, ang lagi po namin sinasabi, kailangan natin i-maximize yung awareness ng bawat gumagamit sa internet. Kasi itang panlaban lang po talaga natin dyan ay kailangan malaman ng bawat gumagamit ng online o any online transaction na merong mga krimen sa online na hindi natin napapansin. So, kailangan silang mag-ingat. Huwag silang pindot ng pindot, like ng like, share ng share, download ng download kasi hindi nila alam na ito pala ay may mga program na kung saan pwede niyang kalkalin kung ano man ang laman ng inyong gadget na hindi natin makikita. Ayan. Pagka nabiktima po ng ganitong scam, Colonel Guillermo, sir, saan po sila pwedeng dumulog? Opo. Nung na-create po ang ACG noong 2013, medyo challenging po yan dahil bago pa po yan. Pero ngayon po, meron na pong utos ang ating pambansang pulisya na lahat po ng complaint na under nga po nung Section 6 ng Republic Act 10175 ay pwede na po nila ito idulog sa local police station. So ang ginagawa po ng PNP Anti-Cybercrime Group ay tinuturuan po ang mga kapulisan sa local police station para mag-imbestiga po ng mga ganitong klase.
Kasi nakikita po namin dati, nung hindi pa masyadong equip ang ating mga investigador sa local police, ay sinasabi nilang pumunta sa anti-cybercrime group. Na kung saan ang aming mga opisina ay kuminsan nasa regional offices pa lang. So ibig sabihin, iisa pa lang po. So ang ginawa ng PNP, turuan ang mga police station kasi sila po yung nasa malapit doon sa ating mga kababayan. So may mga training po ating mga police station na ganito, Colonel. Tama po, Imanong. Ayan na, kanina umaga may inireklamo itong si Tunying Taberna at Jerry Baha. Abay pa daw ang tanggap nila ng text message na meron silang package, mga ganyan. Wala naman silang in-order, wala naman silang ina-expect na na package. Tama po yan. Kasi kahit nga po ako meron ako natatanggap coming from PhilPost daw. Sabi ko, naku, delikado ito. Tapos meron pong link. Ayan, may link na ganyan. Wag po nilang pipindutin yon. Kasi syempre, lagi natin po isip, bakit ako nagkaroon ng package galing sa PhilPost? Ang PhilPost, hindi naman yan basta-basta nagpapadala ng link. Kaya wag nyo pong pipindutin yon kasi it can be a malicious software that will download a program and then it will capture everything inside your cellphone. Ayan. Sa kung wala namang ina-expect na package, wag niyo nang pakialaman. Wag niyo nang pansinin po. Kasi baka natuwa ang mga lalo tayo, may nagpadala sa akin ng package, sino kaya ito? Ayan. Opo. Alamin ko nga, ganyan. Yung pala bait na yon para pagkakinagat mo yan, makukuha na ang data sa inyong information. Ang masama pa po nito, Manong Deo, kasi kung minsan may mga program na pag nakakonect ka sa internet, remotely mabubuksan niya inyong camera. Camera? Opo, ng ating cellphone at saka microphone. Wow. So, yun po ang pinakadelikado. Lalong-lalo na sa ating mga kababaihan na mga bata na lagi nilang kasama kanilang mga cellphone, delikado po yun pagka yung pindot po tayo ng pindot. Ganun ba yun? Na-access yung camera? Nakukuha ka ng camera at yung audio? Opo. Meron po kasi tayong tinatawag na remote access Trojan na kung saan itong na to ay yung activation niya ay time ang activation niya. So pag pinindot mo po yan at connect ka sa internet, hindi mo po kasi mapapansin na may mga program pala na ganito. Wow. Kaya nakakatakot po. So dapat kung may pagdududa o kaya kung may mga too good to be true, ika nga, ayan, dapat mag-isip tayo. Opo. Huwag pindot ng pindot. Ayan, lalo mga link na sinasabi po ninyo. Minsan nakakaenggan yung mga na ganyan aakitin ka, so maakit ka ngayon, bubuksan mo ngayon yun. Yung pala matratrap ka na doon, Colonel. Tama po yun. Ang nakakaano lang po dito, yung mga kababayan natin na kumbaga hindi pa nila alam. Yan ang mga laging nabibiktima na hindi inabot ng ating mga programa, yung ating mga paalaala sa ating mga kababayan. Sabi ko, yung mga nasa malalayong lugar na kung saan hindi nila alam ito. Lalo na pag may nakalagay na, may padala sa yung pera. Ayan, isa pa. Yun ang isa sa mga pang-engganyo kung minsan ng mga kriminal sa online. O kaya nanalo ka sa lottery, mga ganyan, wala ka namang sinasalihan. Opo. Napakarami po, katulad ng isang programa sa TV, magbasend sa'yo ng message, nanalo ka sa ganito. Katulad po ng mga kilalang mga istasyon, may mga program sila na namimigay ng pera. Yun, ginagamit din yun ng paraan para mang-akit sa ating mga kababayan. Ayan, nanalo ka rito, may jacket ka pa rito. Ayun pala, scam na yan. Anyway, Colonel, so ano po ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan? Ngayong ang daming mga siraulong mga scammers na hindi na naawa sa kanilang mga nabibiktima. Opo. Ano ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan o kaya ay babala para hindi po mabiktima ng ganitong cybercrime, Colonel? Bago ko po sasabihin, meron pa isang bagong bagong modus. Ano yan? Paano yan? Yung nagpo-post na, kasi dahil holiday, bakasyon na naman. May mga kunwari, may mababang rentahan ng bahay, mababang travel, mababang ticket. Kung pupunta ka dito sa resort na to, ganito lang ang babayaran mo. Dumadami na naman po yan ngayong holiday na to. So sa ating mga kababayan, kung naghahanap man po kayo ng mura, talagang puntahan nyo na po yung totoong airlines. Huwag po kayong pumunta sa mga kung ano-anong Poncio Pilato na nang-engganyo sa inyo na meron daw silang kakilalang ganito. Huwag po. Talagang directly, kung sa airlines po yan, pumunta po kayo sa airlines. Kung doon sa mga travel tours na kilala, doon po kayo pumunta. Pumunta po kayo doon, magpa-reserve po kayo doon sa mga rooms or hotels na talagang kanila yung website. Huwag po yung kung saan-saan po kayo pumipindot.
So, sa ating mga kababayan na gumagamit po ng online, kasi napakarami po natin gumagamit. Umaabot po tayo ng 170 million. Yung nga po yung estimate natin. Lagi po nating tandaan, paulit-ulit po namin sinasabi ito na huwag po tayong pindot ng pindot. Huwag tayong maniniwala kung meron tayong message na natanggap o kung meron tatawag sa atin na basta-basta na hindi natin kilala, nagbibigay na tayo ng informasyon. Sinasabi na natin kung ano yung mga bank accounts natin. Lahat na po pinamimigay nyo. Huwag na huwag po nyong gagawin yan. Kahit ang anumang institusyon, oras na nanghingi ng information sa isang tao ay mali pong gawain yun. Naku, tama ka, Colonel. Alam mo, isang pamangkin ko nabiktima dyan eh. Isang grupo na aming mga kamag-anak, abay may outing. Ayan, nag-reserve, nag-down na ha. Ayan, pagpunta doon sa lugar, wala naman abay, lumang bahay, hindi naman resort. Samantala, ang ganda-ganda yung pinapakita sa sa website nila na ito yung resort na ganyan. Pagpunta doon, walang swimming pool, walang resort. Opo, meron din po kasi tayong tinatawag na fake application na kaya niyang gayahin yung original na application. So katulad po ng katulad ng mga kakilalang katulad ng malalaking hotel, kaya nilang gayahin yun, kokopyahin nila. So pag oras na pinindot mo yun, nire-redirect ka niya sa ibang site, doon ka na madadali. Ayan, nako, maraming salamat Colonel Guillermo dito sa yung mga paalala. Kaya ingat po tayo sa mga ganitong klase ng scam ha. Ayan, kailangan bine-verify natin ng todo yan. Opo. So kung meron mga ganyan, sabi ko nga po, mag-report lang po sa ating malapit na police station upang ma-record po yan at maimbestigahan po natin. Ayan. Okay, Colonel J. Guillermo, sir. Justi agni na apo. Ayan, sana nga ay itong panayam natin, sana nga ay makatulong na malaki sa ating mga kababayan para hindi po mabiktima ng ganitong klase ng scam. At yan po ang kabuuan nating palatuntunan dito po sa DILG sa DZRH sa break time. Sa alam po nating partner na si DILG Undersecretary Odilon Pasaraba. Napakapi-kapi pa sa Manila Hotel. Masaya sila dahil tumanggap na sila ng bonus. Ayan, ako po si Deo Macalma at magandang hapon po sa inyo lahat. Huwag paloloko sa mga scammers at ingat po tayo. Merry Christmas at magandang hapon. Inyong napakinggan ang DILG sa DZ. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay, Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.